Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgi ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem, at nang 12 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng linggo mga kapatid sa pananampalataya. Espesyal po ang araw na ito. Una ay December 31. Yan po ang huling goodbye, babay na araw sa 2017. Kasi bukas po, New Year, ay welcome, panibagong taon, 2018. At ito nga mamayang gabi, alam ko maraming mga happenings, merong anong tawag din, yung kainan sa gabi, mga fireworks. Ingat lang po at enjoy. Ang mahalaga, enjoy, but be safe. Be safe. Pangalawa,
ay ito pong araw na ito ay araw po ng Sagrada Familia. Jesus, Mary, and Joseph, the Holy Family. Napakaganda po ng larawang ito, ika nga. Larawan ng Sagrada Familia, Jesus, Mary, and Joseph. A good example for all families. Kaya nga, sa araw na ito, ipagdarasal natin sa ating butihing Panginoon na pagpalain ang the entire, all Filipino families and all families all over the world. Lalong-lalo na po yung mga they are not together kasi merong nag-abroad, OFW, o sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan that they cannot be together. Remember po, sa Panginoon, lahat tayo po ay pwedeng maging isa. And in spirit, we can be with one another even though physically, hindi natin sila kasama. Ngayon po, bukod po sa panalangin natin para sa mga pamilya, dapat po ay maghari dyan ang Christian love, respect for the dignity of others. The children respect the parents, and the parents protect and care for and give a good example always to their children. Alam po ninyo, sa araw na ito, gusto ko pong i-share sa inyo ang ilang guidelines po for having a good family. According po kay Nicholas Stinat, isang dalubhasa na nag-research sa strong families, ganito po ang kanyang mga suggestion. Ang sabi niya, number 1, in strong families, members express a great deal of appreciation for one another. Ina-appreciate po yung mga ginagawa. Halimbawa, naghugas ng kinainan, naglinis ng bahay, nagtapon ng basura. Huwag lang palampasin yun. Uy, thank you naman. Buti na lang, tinapon ng basura, hindi tayo dadagain, hindi tayo iipisin. Say something, appreciate. And sabi po niya, look for the best qualities. Kasi kung minsan po, puro negative tayo. Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Nalilimutan nating i-point out sa ating mga mahal sa buhay, sa family, ang good qualities, the good things that they do. Sabi nga nung isa, bakit naman sa bahay, puro na lang kamalian ko ang naaalala at nakikita nila, pero yung mga magagandang ginagawa ko, hindi naman nila napapansin. So, tapusin na po natin yan. Bagong taon, let's appreciate one another and say good things to one another. Second, strong families daw po, spend time together. Hindi po maganda yung kung saan-saan nandun, kung saan-saan nandun. May ibang pamilya yun, ibang pamilya ito. You have your own family, spend quality time together. Kaya napakaganda po yung nakikita yung mga families, lalo na pag Sunday, together po. Going to Holy Mass together, praying together, making God the center of their family, and then enjoying and relaxing. Family day, ika nga. So, concentrate on that po. Spend time together. But not only during Sundays or family days, even at home, as much as possible, eat together and pray together. Di ba sinasabi, the family that prays together stays together. And then number 3, strong families daw po are committed to promote others' happiness and welfare. Hindi lang yung sarili. Paano naman ako? Paano naman si ako? Puro ako. Now, forget that. Take care of your siblings, take care of your family, take care of your parents, and God will take care of you. Wala naman nung ginagawa sila sa akin. Never mind. Ang importante, ikaw ang gumagawa ng mabuti sa kanila. Hindi bulag ang Diyos, hindi bingi ang Diyos. God will reward you. Amen? Next, strong families have good communication. Alam niyo ngayon, ang cellphone, maganda ang nagagawa. Pero marami ding hindi magandang resulta. Magkakasama ang buong family, bawat isa nasa cellphone. Magkakasama na sila. Ang kausap nandun, ang kausap nandun, ang kausap nandun. Itong kaharap hindi kausapin. That's not advisable. So, pagka may family togetherness, itabi ang cellphone. Family comes first. And pag-usapan ninyo ang inyong mga activities, ang inyong mga happenings,
the good things and the weak things at nang makapagtulungan sa isa't isa. Number 5, nabanggit ko na po yun, they are religious, praying together, going to mass together, and wishing well for each other. And not only that, being religious, their care is shown to others. Alam po ninyo, kahit hindi tayo makapagbigay ng pera sa mga mahirap, kahit pagkain, kahit cookies, kahit anuman, delata, bigas, o ano, basta wag pong may pupunta sa bahay na walang nadadala pag-alis. Kaunting, kahit hindi tayo magbigay ng pera, give something, fruits, or something to eat sa mga mahihirap. But if you can give money, why not? Why not? And the last, good families, strong families, are able to deal with crisis, yung mga problema sa buhay, in a positive way. Hindi yung sisihan, kundi actively thinking and reflecting ano ang pwede nating gawin sa harap ng suliranin o pagsubok na ito with much prayer and encouragement for one another. So, once again, Happy New Year sa inyo, and we lift up all families to the Lord, and especially looking up to the family of Jesus, Mary, and Joseph, exemplar of being religious, being spiritual, close to God, and close to others as well. May the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph watch over and care for all families. Amen. Through His loving eyes.